Purihin ng Diyos sa umagang ito. Amen. Muli mga kapatid, babasahin natin ang Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 at babasahin po natin yung verses 22 hanggang 24. So bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tumayo po tayo. Basahin natin ang Hebrews chapter 12 verses 22 to 24. Ang sabi po rito, nakasulat po, datapwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Zion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga hindi mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinabanal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisit na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Purihin ng Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Ama, bless your word sa umagang ito. Nawa po, patuloy nyo kaming bigyan ng salita na magbibigay ng liwanag sa amin. Ama, nawa, ihanda nyo ang aming mga puso na tumanggap ng instruction mula sa inyo. Ama, hindi kami naparito dahil sa tradisyon ng iglesia. Hindi kami naparito dahil ito'y nakasanayan lang namin. Kundi Ama, higit sa lahat, kami nagkatipon para sa inyong salita, walang iba. Para sa kaluwalhatian nyo, upang ang pangalan nyo po ay maparangalan sa buhay po namin. Ama, dalangin namin tulad ng panalangin ng aming kapatid, pakalinisin nyo kami sa pamamagitan ng dugo ng inyong anak. Nawa po, maging karapat-dapat kami, Ama, sa pagharap sa inyo, na kung saan, Ama, mahalaga po na kami nakaharap sa inyo, taglay ang pagsisisi, taglay ang pananalig sa pangalan nyo, taglay na sa aming mga sarili, wala kaming kayang gawin, maliban sa biyaya nyo sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa amin. Ama, salamat dahil sa biyaya nyo kaya kami naligtas. Salamat din sa biyaya nyo kaya kami nagiging banal. Salamat, Ama, dahil sa inyong biyaya, nililinis nyo kami. Salamat, Ama, dahil sa inyong biyaya, nananatili kaming mga anak nyo. Salamat, Ama, dahil sa inyong biyaya, kayo ang may hawak sa amin. Ama, salamat dahil sa inyong biyaya, tinawag nyo kami. Ama, salamat dahil sa inyong biyaya, pinatawad nyo ang inyong mga anak na nagsisisi. Ama, salamat dahil sa inyong biyaya, pinagagaling nyo ang karamdaman namin sa lahat ng aspeto. Ama, salamat dahil sa inyong biyaya, nandito kami sa mundong ito, buhay pa kami sa pisikal. Pero Ama, salamat din sa inyong biyaya na alam namin na ang aming destiny ay ang kalangitan. Ama, salamat dahil sa inyong biyaya, mayroon kaming buhay na walang hanggan. Ama, salamat dahil sa inyong biyaya, may kagalakan ng aming puso. Salamat, Ama, dahil sa biyaya nyo, anuman po ang kalagayan namin, anuman ang aming sitwasyon, may sakit man o wala, mahina man o malakas, kami man ay nasa suliranin o wala, Ama, dahil sa biyaya nyo, naniniwala kami, kasama namin kayo. Salamat po na kayo'y Diyos na tumatawag at patuloy pong nagbibigay ng mga aral sa amin. Ama, panalangin namin na hindi kami lalabas ng tahanan ito, na hindi nyo kami binibigyan ng habag. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen.
Sige po, makakaupo na tayo. Mga kapatid, yung mga katabi nyo nga, sabihin niyo, God bless you. Sabihin po natin. Yan, God bless. God bless. Okay, God bless. At nasa huling Sunday na tayo ng Abril, no? Malapit na po ang Mayo. So, nagpapatuloy po yung init ng panahon. Kaya, naalala ko kahapon ay, ang sabi, ang Caloocan daw ay nasa mga bandang 45-46 Celsius, no? Yung, kaya pala sobrang init kahapon. So, mga kapatid, no, huwag tayong magwawala ng tubig, no? Laging hydrated, huwag niyo pong pabayaan na kung kayo ay nakabilad sa init o nasaan man kayo, kailangan po natin ng tubig ngayon. Ang problema ay nasa state of calamity naman sa Jose del Monte. Kasi laging walang tulo, no? Isang taon na raw. So nagrereklamo yung mga tao, sir, dito na, ano isang taon lang? Hindi lang, no? Sabi, laging walang tubig sa ibang lugar po. Hindi ko po sinasabi sa mga mabababa, pero sa mga matataas na part, talagang walang supply, kulang. Pero gayon pa man, salamat po sa Diyos dahil tayo po ay pinagsama-sama po sa araw na ito. Mga kapatid, no, may sinasabi po ang Biblia sa atin na paglapit. Sabihin nyo nga po, paglapit. Alam nyo po, sino po rito yung pag may utang, lumalapit agad sa kakilala? Meron, ha? Tulad ko. Ayan, sir, salamat. Ako din. Ganun din ako eh. No? Sino rito, no? Kapag may utang, ay lumalapit agad sa kakilala? Yes. Opo. Kahit hindi kakilala, sir? Matindi yun, no? So, alam nyo po, no? Alam nyo po, di ba tayo may mga utang sa lupa? Sino po rito yung maraming utang sa lupa? Ako, sir, marami rin. Kayo, ha? Mga utang sa lupa. Pero alam nyo ho ba na mas malaki ang utang natin sa Diyos? No? Alam ba natin yun, mga kapatid, na mas malaki yung utang natin sa Diyos? Kasi alam nyo po kung bakit. Ang Biblia po nagsasabi, no, na may pagkakautang tayo sa Diyos, no? At kailangan po nating bayaran yun, mga kapatid, no? Hindi pwede na hindi natin bayaran yung utang natin sa Diyos, no? Basahin natin yung Roma. Ito po, no, may mababasa tayo, no? Yung pagkakautang natin sa Diyos. Roma, basahin natin yung chapter 8. Ito pong sabi ng Biblia sa atin, no? Okay, Romans chapter 8. Okay, basahin natin. Okay, so okay, basahin natin yung Romans 8 verse 9. Kaya anong sabi rito, mga kapatid? Basahin natin, ano? Romans chapter 8 at basahin natin yung verse 9. Ayan, no? So ano pong sabi rito? Okay, itong sabi sa mga Christians, no? Kung mga kapatid, no, tandaan natin na ito yung status natin bilang mga Christians, no? At sabi rito, kayo'y wala sa laman, kundi kayo ay nasa Espiritu. Ang ibig sabihin po nito, kapag ang isang tao po ay born again na, pag pinanganak na tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ibig sabihin po nun, ang buhay po natin ay nasa pangunguna na ng, ano po? Ng Holy Spirit. Hindi na tayo ang master ng buhay natin. Amen, mga kapatid, no? Hindi na tayo ang boss. Mayroon na pong mas mataas sa atin. Kasi pag nasa kasalanan pa tayo pa rin ang mataas niyan. No? Pero pag tayo po ay nasa Panginoong Jesucristo na, ang sabi, hindi na tayo mataas, kundi may mas mataas na sa atin. At sabi rito, kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. May tanong tayo, saan daw nakatira ang Espiritu ng Diyos? Sa atin, ano? So, mga kapatid, tama ang Bible eh. Tayo po ay templo ng, ano pong sabi? Pag tayo ay totoong believer, templo tayo ng banal na Espiritu. Tama dito, no? Templo tayo ng Diyos. Datapot, anong sabi? Kung ang sino man ay wala ang Espiritu ni Kristo, o kung wala raw ang Holy Spirit sa tao, anong ibig sabihin po kapag wala ang Holy Spirit sa isang tao? Ang ibig sabihin po niyan ay, hindi pa talaga tayo born again. So, ang sabi ng verse 10, tingnan natin. Ito ang sabi. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. No? May nakalagay sa Bible, mga kapatid, no, na pag si Kristo pala ay nasa atin, may sinasabi rito na
yung ating sarili ay patay na. No? Baka isipin nyo po, pag kayo ay na kay Kristo, yung sarili nyo ay buhay pa rin. Hindi na po, no? Di ba? Naalala nyo po yung talata sa Bible na ang sabi ni Kristo, kung gusto nyo sumunod sa akin, ano yung una niyang sinabi? Ano yung kanyang instruction? Itakwil mo ang iyong, may sinabi ang Panginoon eh. Ano raw pong sabi? Itakwil natin ang ating sarili. So mga kapatid, mahalaga ba ang sarili sa Diyos? Tama no? Yun, ha? Kasi mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon na sarili natin, ang ibig sabihin po nun yung pagkatao natin na sumusuway sa Diyos. No? Pag sinabi nating sarili, ang ibig sabihin po nun, yung pagkatao natin na walang pagkaalam. Yung pagkatao natin, sir, na ipinanganak sa kasalanan. Kaya nga may sinasabi sa Bible, itakwil nyo yan. No? Hindi pala natin pwede, sir, mahalin yung sarili natin, ano? Yung dating sarili, kailangan pala ay, ano po? Itakwil. So mga kapatid, utos siya ng Panginoon, eh, no? Gusto niyong sumunod sa akin, itakwil yung sarili niyo, kailangan palang itakwil. Eh sir, maraming tao ngayon, mas mahal ang sarili kaysa sa Diyos, eh. Di ba? So sabi rito, mga kapatid, ngunit kung ang Espiritu na bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, anong sabi ng Bible? Okay. Ang bumuhay na magmuli, mahal, tingnan nyo po. Ano mo nga mahal? Angat mo lang. Tingnan nyo to ha. Ang bumuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan. So, may magandang talata to kasi no, eto, alam ko siguro mga 7 times na natin itong pinag-aaralan, ano? Pero hindi ako nagsasawa sa Romans 8, no? Isa to sa paborito kong chapter ng Romans. Ang sabi ng Bible sa atin nakasulat na kahit yung katawan natin ay nasa kasalanan na mayroon pa, no? Ang totoo nun ganito, kapag tayo po ay believer na, ang natitira na lang na kasalanan sa atin yung sinasabi, sir, na yung flesh natin, no? Pero wala nang kapangyarihan sa atin yan, no? Kaya nga po, mga kapatid, no, baka may nag-iisip sa atin, Pastor, ba't ganun? Kung kailan ako Kristiyano, parang ang daming temptation, parang ang daming pagsubok. Kasi alam niyo kung bakit, no tita, kung bakit ganun? Kasi, yung natitira palang kasalanan sa atin, no, ganun palang sabi ng Bible dyan, yung natitirang kasalanan sa atin, lumalaban pa, sir. No, yun, no? Lumalaban pa siya sa bagong status natin. Kasi, pag ang isang Kristiyano po ay totoong born again na, no? Hindi lang sa pangalan, kundi pag ikaw ay totoong may born again na, ibig sabihin noon, ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo ay kinukompronta niya yung pagkatao natin na natitira pa. Kasi ang Holy Spirit, ang ginagawa niya, hindi lang siya tumira sa iyo nang wala lang. Di ba mga kapatid, kapag ang isang tao may tinirahan, ano bang gagawin? Kayo po pag tumira kayo sa isang bahay, di ba? Gusto nyo bahay nyo yun, di ba? Aariin nyo. Meron po bang tumira sa sarili niyang bahay at ang sasabihin niya ay may-ari ng iba? At tong bahay na to, ang ibang may-ari, di ba? Kaya ka nga tumira doon, halimbawa, nabili mo na, sa'yo na yon. Tama ho ba? Eto po, kaninong bahay to? Sige po, kaninong bahay to? Romy. Okay, kay Tito Romy. Tito Romy, sino may-ari nito? Romy. Okay, si Mang Romy. Okay, tanong. Kanino ba nakapangalan to? Yun yung totoong may-ari dito, di ba? So kung titingnan nyo mga kapatid, ang Holy Spirit ganun din, no? Pag tumira siya sa'yo, siya na ang may-ari niyan, hindi na ikaw. Di ba? Papalag yung dating nakatira, ikaw yun eh, ikaw din yun. Pero pag sinabi ng Holy Spirit, huwag ka nang umepal, dito ako nakatira, pag-aari ko na to, huwag ka nang pumalag. Ganon mga kapatid ang Diyos. Kaya po, sabi ng Panginoon, gusto niyong sumunod sa akin? Ako magmamay-ari sa inyo. Hindi kayo pwedeng magmay-ari sa sarili niyo. Itakwil niyo yung sarili niyo. Gusto ko ako ang hari. Kaya mga kapatid, sabi rito, yung katawan nating patay, pag dumating ang Panginoon sa atin, bubuhayin din niya yan. No? Kasi ang gusto ng Diyos, hindi na tayo ang maghari sa sarili natin. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, pag tayo pa rin ang nagmamay-ari sa ating mga buhay, ang ibig lang sabihin po nun, ang sabi ng Bible, pag wala ang Panginoon, may magagawa pa tayo. Sige po. May magagawa pa ang tao pag wala tayo sa Panginoon? So mga kapatid, no? Wala talaga. Kaya sabi rito, etong nakasulat, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo, ang sabi, bibigyan niya kayo ng buhay. Sabihin nyo nga mga kapatid, buhay.
Kaya sabihin nyo ngayon salitang Zoe. Sabihin nyo po, Zoe. Ayan, no? Alam nyo po bang ibig sabihin ng salitang Zoe? Ayan. Ibig sabihin po niyan ay buhay ng Diyos. Yan mo. No? So, may tanong ako. Sino na po rito yung may Zoe na? Meron na mo ba? Ayan. Siyempre, no? Ang tao pong may Zoe, ibig sabihin po niyan, hindi lang buhay mo yung dala mo, no? Kasi kung buhay mo lang, patay ka. Pero kung ang buhay ng Diyos ang dala mo, tinatakan ka, ibig sabihin niyan, born again ka. Amen po? You are born again. Tandaan yung mga kapatid, no? Ang laging gusto ng Panginoon, new birth. Sabihin nyo nga po, new birth. Sabihin nyo nga po, born again. Yan. Kagabi, inulit ko yata ito nung kahapon pa, no? Ang sabi ng Bible sa atin, ang pagiging miyembro ng church, sir, di ba? Malinaw. Hindi ka umaalib sa church. Tama ho ba? Hindi ka nagpapamember sa church. Tama ba? Kasi mga kapatid, ang church pala, para maging kang miyembro dyan, kailangan kang, ano sir ang sabi? Ma-born again. Pinanganganak ka pala sa church, hindi ka umaalib. Kaya, dati sir, di ba yun ang alam natin? Ang alam natin ganito, o sali ka na sa church, pabautismo ka na. Mga kapatid, di ba, naririnig natin yun, umaalib. Hindi yung totoo yun. Di ba mga kapatid, no? Hindi ka umaalib sa church. Tama ba sir? Hindi ka nagsasabi na, oh, kasama na ako sa membership ha, kasi nabautismohan ako. Hindi pala ganun, sir, no? Sa church pala, sabi ng Bible sa atin, pinanganganak ka. Tama ba? Hindi ka sumasali. Di ba, no? Pinanganganak kang muli. Parang pamilya din yan. Di ba? Ikaw, si Kalel, tanungin natin. Bakit ba naging Flores si Kalel? Sinong tatay niya? Sinong tatay niya? Tatay niya. Si Randy, di ba? Anong dala-dala niyang apelyido? Flores. Kasi tatay niya si Randy. Mga kapatid, ganun din sa Diyos. Tama ba? Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, pinanganak ka ng Diyos. Tama po ba? Diyos ang nagluwal sa'yo. Hindi ka sumali sa isang relihiyon. Sir, tama po ba yun? Oo. Mga kapatid, yun ang totoo, no? Hindi ka naging Christian kasi membro ka ng Methodist. Tama ba, sir? Hindi ka naging Christian kasi membro ka ng Dating Daan, membro ka ng Cornerstone, membro ka ng UCCP, membro ka ng Roman Catholic. Hindi ganon. Hindi pagiging membro ng sekta pala. Kaya, alam nyo, no? May tanong tayo. Anong sabi ng Diyos? Ano ang gusto nyo mangyari sa atin? Tayo, sir, ay ma-born again. Kaya po, tingnan nyo, ha? Anong sabi ng susunod na verse? Tingnan nyo po. Okay. Anong sabi? Ito na po, yung sinasabi ko kanina. Kaya nga mga kapatid, kayo magbasa. Anong sabi? Kaya nga mga kapatid mo. Mga may utang pa tayo sa Diyos? Meron. Okay. Lagi. Lagi yan. O, ulitin ko ha. Baka sabihin nyo, wala naman kami pagkakautang sa inyo. Hindi ah. Mga kapatid, may utang tayo. Di ba? May utang tayo sa Diyos. Hindi nga lang sa physical, may utang tayo higit sa spiritual. Amen po? Kasi mga kapatid, ang gusto ng Diyos, kapag anak ka na niya, sinong paglilingkuran? Sige po. Ang Diyos. Kaya yun mga kapatid, nagbabayad tayo ngayon. Tama ba? Kasi sir, noon pala, pag hindi pa tayo born again, sinong pinaglilingkuran? Sinong pinaglilingkuran pag hindi born again? Sarili. Sino pa yung isa? Yung merong isa na sinusunod tayo. Alam mo kung sino, sir? Sino ba yan? Yung kaaway natin, no? Doon tayo naglilingkod, tita. Pero pag na-born again ka na, hindi ka na maglilingkod kay Tani. Tama ko ba? May isa ka nang pinaglilingkuran. Si Kristo na. Kaya mga kapatid, no, may tanong tayo, sino po bang pinaglilingkuran natin ngayon? Diba? Tama mga kapatid, no, ang Panginoong Jesus. Balikan natin yung Hebrews. Ano pong sabi rito? Kaya nga, ang sabi po, pinalalapit lagi tayo, no? Kapag born again na. Balikan natin Hebrews 12. Anong sabi ng verse 22? Tingnan nga natin to, no? So, saan ba tayo dapat lumapit bilang mga anak ng Diyos na born again na, no? Pinanganak na tayo muli. Anong sabi rito? Tingnan natin, no? Sabi rito, datapwat? Anong sabi? Okay, nagsilapit kayo saan po? Sa bundok ng Zion. May tanong ako. Kilala niyo ba si Zion? Sino rito yung kilala? Oh, yan. Kilala ko rin yun. Alam niyo ba bang ibig sabihin ng De Los Reyes? Yung apelidong yun? Di ba mahal Espanyol yun? Oh, anong kahulog? Alam niyo bang kahulugan ng De Los Reyes? Okay. Ang De Los Reyes, ang ibig sabihin po ng pangalan na yan ay galing sa hari. Kasi ang salitang Reyes, ibig sabihin hari.
Okay. Kaya si Tito Hari dito yan eh. Hari, Reyes, no? Reyes. Kaya ano po, no? Rages ang procession, rages. Galing sa hari. Kaya si Zion, mga kapatid, saan siya galing? Zion de los Reyes. Ang Zion ay galing sa hari. Tama ko ba? Magandang pangalan. So mga kapatid, ano ba yung Zion? Yan yung bundok na kinatatayuan ng Jerusalem, no? May kita natin yan sa Israel ngayon. Sabi ng Bible, lumalapit tayo sa bundok ng Zion, pero alam niyo po yung Zion na yan, sir, hindi pala yan sa literal, no? Naintindihan niyo po? Ang lugar na banal, hindi pala yan yung nakikita ng mata natin. Basahin natin ha. Sabi rito, nagsilapit kayo sa bundok ng Zion at sa bayan ng Diyos na buhay ang Jerusalem saan? Tingnan niyo po. Yes. Nasaan ang Jerusalem ngayon? Yung literal na Jerusalem. Saan makikita po? Saang bansa? Israel. May tanong tayo. Ang Israel po ba magulo o mapayapa? Magulo. Alam niyo ang Israel, alam niyo ang Jerusalem, anong kahulugan ng Jerusalem? Alam niyo po ang ibig sabihin ng Jerusalem? Ang ibig sabihin po ng Jerusalem ay syudad ng kapayapaan. Oo. Yan ang ibig sabihin ng Jerusalem, mga kapatid. Ulitin natin, no? Para mayroon kayong alam. Anong ibig sabihin ng Jerusalem? Syudad ng kapayapaan. May tanong ako, mapayapa ba? Hindi. Ano pong meron sa Jerusalem ngayon? Bombahan, ano pa ho? Gera. So ngayon may ano mga kapatid, no, may problema tayo sa oil, di ba? Kasi ang Israel ay kinakalaban niya ang Iran. Ang Iran, alam natin na pinag-iinitan ng Israel kasi nga napaka-complicated. So sabi rito, hindi pala yun yung nilalapitan natin. Hindi yung lugar na literal. Tama ko ba? Ang sabi ng Bible, lumalapit tayo sa syudad na mapayapa na nasaan po? Nasa langit. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tandaan po natin, ang kapayapaan talaga, hindi mo makikita saan, sir? Ang kapayapaan, makikita ba natin sa lupa yan? Di ba hindi kita, no? Malabo no? Pero may tanong ako, anong gusto ng Diyos sa mundo? Ano ang gusto niya sa daigdig natin? Naalala niyo yung panalangin ng Panginoon? Di ba mayroon siyang prayer? Ang sabi niya, may sinabi si Lord sa atin, sabi niya, Our Father, sino nakakaalam ng panalangin ng Panginoon? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ano yung kasunod na sentence? Thy kingdom come and thy will be done. Saan po? On earth. Tulad ng sa langit. Ibig sabihin, anong gustong mangyari ng Diyos? Kung ano ang kalooban niya sa langit, ano rin po? Mangyari saan? Sa lupa. Kaya mga kapatid, ganito, no? Ang kalooban ng Diyos pala ay peace. Tama po ba? Kapayapaan. Pero may tanong ako, pag si Kristo ay wala sa atin, may kapayapaan po ba? Wala. Yun ang mahirap. Kaya sabi rito may nakalagay, lalapit tayo ngayon sa kalangitan, no? Sa Jerusalem na nasa langit, sabi doon sa lugar na yan, mabibilang ba mga anghel sa langit? Tingnan niyo mga kapatid. Di ba hindi? Tingnan niyo sir, sa mga hindi mabilang. Ibig sabihin, hindi natin kayang bilangin ang mga anghel, no? Marami talaga sila. Ganun mga kapatid ang kalangitan, no? Talagang malawak siya. Kaya ang sabi rito, tingnan natin, malbaba nga tayo. So, kailangan po pala sa panahon natin ngayon, may lalapitan tayo. Amen po? Hindi tayo lalapit sa tao. Tama ko ba? Tao, instrumento lang. Kanino tayo lalapit pagdating sa kapayapaan? Sabi rito, dito sa tinatawag nating lugar ng kalangitan, doon sa Diyos, sa trono niya, lalapit tayo. At kanino pa tayo dapat lumapit? Tingnan natin ang verse 24. Tingnan natin, So sabi rito, tingnan natin ito mahal, 24. Ayan, ang ganda, Nilalapitan ba natin ang Panginoong Hesus? Dapat siya talaga. Sabi rito, kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan. Alam niyo ang ganda ng verse na to? Basahin natin. Kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan. At anong kasunod? Dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Okay? Alam niyo maganda to, Kasi maraming Kristiyano hindi ito alam. Sabihin niyo nga mga kapatid, dugong pangwisik. Sabihin niyo po, dugong pangwisik. Alam niyo po may tanong ako, Ito magandang tanong. Ano ang makapagliligtas, sir? Relihiyon o dugo?
Dugo. Anong makapagliligtas? Mabuting gawa ng tao o dugo? Dugo. Alam niyo mga kapatid, no? Sa Bible po, turo sa atin yan eh. Hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang tao na nagpapakabuti sa sarili niya. Amen pa? Amen? Agree tayo? Kasi mga kapatid, ang Bible po may sinabi, yung ating gawa ay imperfect. Tama ho ba? Kaya may mga tao, ang tingin nila ito, no? Gusto ko mga kapatid, yung mindset natin, mabago talaga, no? Huwag kang umasa na pupunta ka sa langit kung mabuti ka lang sa sarili mo. Naintindihan niyo po? No? Huwag kang umasa doon. Huwag kang umasa na pupunta ka sa Diyos dahil wala kang inaagabyado. Alam niyo mga kapatid, nung malinaw ang Bible dito, may mga Kristiyano kasi ang tingin nila, basta sir, member sila ng church, active sila sa church, tingnan niyo pa, ibig bang sabihin nun, okay na? Sabi ng Bible eh, mahalaga yon pero kailangan, ang pinaka-requirement lagi ng Panginoon, napakalinaw nito, no? Tayo ay nahugasan. Saan, sir? Sa dugo. Nilinis tayo ng dugo ni Jesus. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, no? Ang pwede lang magpabago sa tao. Mga kapatid, no? Mahalaga to. Ang pwede lang magpabago sa isang individual na makasalanan tulad natin. Tayo po ay mahugasan ng dugo ng kordero. Amen po? Mga kapatid, tandaan nyo yan. Kapag ang isang tao po ay mahugasan ng dugo ng kordero, tingnan nyo po gaano man katigas ang puso ng taong yan. Mga kapatid, tandaan nyo, babaguhin yan. Iba ang dugo. Kasi mga kapatid, taglay ng dugo ang buhay ng Diyos. Pag pumasok sa tao yan, babaguhin talaga siya. Alam niyo yung mga tao na mapa-pride? Pag pinasukan ng dugo yan, ano sila mangyayari? Matututo yan na magpakumbaba. Alam niyo ang tao na makasanlibutan, puro material ang iniisip. Pag pumasok ang dugo sa kanya, ano silang pwedeng mangyari? Titingin yan sa kordero. No? Mga kapatid, wag nating kalilimutan sa vocabulary natin. No? Kailangan natin ang dugo ng kordero. Amen po? Yan lang ang pwedeng magligtas sa atin. At tingnan niyo po, ang sabi ng Bible, yung dugo, tingnan niyo po, nagsasalita. Amen po ba? Ang dugo ng Diyos, sir, no? Nagsasalita. Yan ang nagmemensahe sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po, no? Pag nasa church tayo, hindi ang bibig ng isang pastor yung napapakinggan natin kapag may isang nangangaral na galing sa Diyos. Mga kapatid, no? Amen po, no? Lagi yung pakikinggan yung isang tinig na mahalaga. Tama ho ba? Kasi sa panahon natin, ang pulpito, ginagawang opinion ng mga pastor at pare. No? Opinion lang nila yung naririnig natin. Alam niyo po, ayoko nun. No? Hindi ako makikinig kung opinion lang ng tao yung naririnig ko. Mga kapatid, no? Ang gusto kong marinig yung dugo. Kayo po ba? Ganun ba? Di ba, no? Gusto nating marinig ang tinig ng Diyos. Amen po? No? Ganun mga kapatid, no? Kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, buklatin mo rin to! Tama po ba? Magbasa ka! Kasi mga kapatid, may dugo na nasa loob nito. At mga kapatid, tandaan nyo sa panalangin, prayer, no? Alam nyo po, pinaiisip ng Panginoon sa atin to. Ang panalangin, alam natin na in due time sumasagot ang Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, alam nyo, isama nyo sa prayer ko. Panginoon, sabihin nyo, sa tao pinagpipray nyo. Sino rito may pinagpipray na tao? Okay, tayong lahat. Ako din. Minsan kasi bilang tao, sinusukuan din ako na hindi ko na kaya tayo ipag-pray. Di naman nagbabago eh. Ganun ako, no? Pero may pinaisip ang Panginoon sa akin. Sabi ng, parang ang kanyang pinapa-impress ay, lagi mong sabihin sa panalangin na, sa habag ng Diyos ay mahugasan ng dugo yung taong yan. Kasi mga kapatid, yun lang ang nakikita kong magbibigay ng transformation sa tao. Yung dugo ng kordero. Kaya mga kapatid, sabi nga, di ba, narito ang kordero ng Diyos. Di ba naalala niyo sabi sa John? Ano siya ang sabi? Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, tandaan nyo hindi nyo mababago ang tao. Sarili nyo nga, hindi nyo kayang baguhin. Sige po, argumento kayo? Di ba? Kaya nyo bang baguhin ang tao? Hindi.
mahirap. Sarili nyo nga, hindi nyo kayang baguhin. Sarili ko nga, hindi ko rin kaya. Sino lang pwede magbago? Sen? Ang Diyos lang, no? Kaya sa panalangin, ano ang ating tinatawag? Mga kapatid, higit kayong nagsasalita sa dugo. Baguhin niyo po ang aking asawa. Baguhin niyo ang aking kapatid. Baguhin niyo ang aking magulang. Di ba? Mga kapatid, huwag mong i-underestimate ang dugo. Di ba, sir? Makapangyarihan yan. Tandaan niyo po, yung dugong natagas sa Kalbaryo, sir. Anong nilinis nun? Anong kasalanan, mga kapatid, no? And then, anong sabi ng verse 25? Ito yung maganda, no? Lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa dugo, lumapit tayo sa kalangitan, higit sa lahat. Ano yung sabi ng 25? Tingnan niyo po. Ayun! Ang ganda, no? Pag-ingatan ninyo, kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Amen po? Sino na po ba rito yung palatangge kapag may pinagagawa ang Diyos palatangge? Di ba? Ayaw nating gawin. Mahirap po yun. no? Wag na wag tayong tatangge pag ang Diyos na nagsasalita. Amen po? Wag tayong mag-reason out na sinasabi natin na, oh, may katuwiran ako, Lord, ha? Reasonable yun. Sabi rito, wag kayong tumanggi, no? Pag-ingatan nyo na wag kayong tumanggi sa nagsasalita sapagkat, sabi rito ng Bible, kung hindi nakaligtas ang mga tumanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, hindi sila makakaligtas na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang galing sa langit. Ibig sabihin po, mga kapatid, mataas ang revelasyon ngayon. Amen po? Kasi ngayon po, ang mga totoong born again, mga kapatid, para alam nyo, di ba sir, ito, naniniwala ako dito. Pag born again ka pala, pag nagpipray ka, ng totoo sa puso mo, ipaparinig ng Panginoon yung tinig niya sa'yo. Amen po? Maririnig mo talaga, no? Pag ikaw ay nasa Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, kapag narinig natin yung tinig ng Panginoon, ang sabi ng Bible sa atin ingatan natin na huwag tayong tumanggi. Amen po? Kasi direkta na nagsasalita. Di ba sir, no? Ano pong sabi? Pag ang Holy Spirit na sa atin, ang ibig sabihin po nun, direkta na nagsasalita ang ano po? Ang Diyos. Hindi na po applicable ngayon tita yung sinasabi na, Lord, sana po, ipanalangin kami ni Maria. Ganun, hindi pala ganun, sir. Walang ganun. Sana ipanalangin kami ni ganito. Lord, ipanalangin kami ni ganito. Hindi po sabi ng Bible, pag born again ka, direkta ang Diyos nagsasalita. Kanino, sir? Kanino? Sa atin. No? Direkta siyang nangungusap. Kaya sabi, ingatan natin yan. No? Ibig sabihin po, bigyan natin ng importansya. Bigyan natin ng, sabi nga po, ingatan natin ito. Eh ngayon po, sa panahon natin, hindi nag-iingat ang marami, no? Basta lang, sir, makapakinig lang, okay na, no? Sabi nga po, ingatan natin yung napapakinggan. Sabi rito, huwag tayong tumanggi kapag nagsalita na ang Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, no, eto, salamat sa Diyos, no? Nandito tayo ngayon. At huwag tayong mamuhay ngayon sa sarili lang natin, ano? Hindi po ganun ang born again. Ang mga born again po, ang sabi ng Bible, namumuhay tayo ayon sa kalooban nino po. Tama, ayon sa kalooban ng Panginoon. Mag-pray tayo mga kapatid, let us pray. Salamat dahil maaga tayo ngayon, no? At salamat nandito tayo sa tahanan ng De Los Reyes. Manalangin tayo. Ama, bless this house. Bless the brethren. Bless our brothers and sisters. Ang mga wala po ngayon na hindi namin kapiling, pagpalain nyo rin sila. Nasaan man sila, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan. Ama, nawa ang sangbahayan nyo, patuloy nyo pong gamitin sa malaki o maliit na paraan. Sa malalaki o maliliit man na bagay. Gamitin nyo kami, Ama, nawa yung natitira, yung maliit na bagay na nasa amin, gamitin nyo po ito na daluyan ng inyong katuwiran, daluyan ng inyong pagpapala, daluyan ng inyong salita. Ama, salamat sa mga batang nandito ngayon na kahit hindi nila nauunawaan pa itong pinag-uusapan namin. Naniniwala kami, Ama, these kids, you will call them. Tatawagin niyo si Ali, si Lian, si Bunso, at ang lahat ng mga apo ng Tito Romy, Ama. Lahat sila. Tawagin niyo sila, Ama. Si Kalel, si Sabrina, ang mga anak ni Rodel,
Ama, panalangin namin ang mga batang ito. You will call them. Gagamitin niyo sila. Ama, kung paano ang kanilang mga magulang ay tinawag niyo, tawagin niyo rin ang mga kapatid na ito. Dahil Ama, we are part of your family. We are part of the household of God. Ama, i-bless niyo po ang mga kapatid na nangangailangan economically sa umagang ito. Ama, may mga kapatid kami nangangailangan po ng praktikal na pangangailangan. Pero may sinabi kayo sa amin, seek ye first thy kingdom, unahin namin ang inyong kaharian. Naniniwala kami, idaragdag niyo po ang aming kailangan. Ama, panalangin namin ang mga may karamdaman. Palakasin niyo sila. Huwag kaming manghinawang mag-pray. Gagawa kayo ng way para makapag-serve kami. Ano man po ang kalagayan namin. Ama, panalangin din namin ang lahat ng may occasion sa darating na mga araw. I-bless niyo po ang mga kapatid na ito. Ama, panalangin din namin na nawa po yung mga hindi namin nasambit na mga personal na mga bagay sa umagang ito. Ama, ang aming panalangin, magbigay kayo ng kaaliwan at assurance sa bawat isa na nagpipray ngayon. Personal prayer. Ama, may mga tao kaming pinagpipray, mga mahal namin sa buhay, na nais namin kung paano nyo kami binabago sila din. Ama, nawa, gumawa kayo ng way upang sila ay magkaroon ng pagbabago sa puso. Nawa, Ama, baguhin nyo ang mga tao na pinagpipray namin. Make a way for them. Turuan nyo kami, Ama, na huwag sukuan itong mga taong ito. Yung mga mahal namin sa buhay. Make a way for them, Father God. Patawarin nyo kami kung minsan, Ama, o madalas, nawawalan kami ng patience sa prayer. Turuan nyo kaming laging mag-pray, huwag tumigil. Kung paanong si Noah, hindi siya tumigil. Kung paanong si Abraham namagitan. Kung paanong ang Panginoong Jesucristo nagpipray sa mga alagad. Kami din, Ama, matutong mag-pray na ipamagitan namin ang mga taong pinagpipray namin. We believe in your due time, sasagutin nyo kami. Ama, i-bless nyo po ang mga nagsiserve sa inyo in a small or in a big way. Ama, nawa, i-bless nyo ang mga faithful. I-bless nyo ang mga nagtatapat. I-bless nyo at i-remind nyo rin ang mga unfaithful, Father God, na ito yung panahon na kami ay maging tapat in everything. Ama, salamat dahil mayroong mga bagay na involuntary. Kailangan kaming gumawa. Kailangan namin gawin for the sake of your mercy. I-bless nyo ang tahanan ito. I-bless nyo ang bawat isa sa aming patuloy na pagsiserve. I-bless nyo po ang maghapong ito. I-bless nyo ang buong linggong ito. Salamat, Father, sa lahat ng provision na tinanggap namin sa nagdaang mga araw. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon. Oh. Praise God. Yes. Ali. Ali. Ali.
tinatawagan si Tito Romy sa panalangin ng pasasalamat. Tito, sa atin po mga epikteros. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga sandali ito sapagkat tunay na ang mga anak mo ay nandito ngayon upang makinig ng iyong mga banal na salita. Nagpapasalamat din po kami sa buong isang linggong nakalipas sa iyong patuloy na pag-iingat sa mga provisions na inawat mo po sa amin at sa aming mga pangailangan. Panginoon, ikaw po ay nariyan upang patuloy mong tustusan ng mga pangailangan. Kaya din po ang mga may mga karamdaman, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat dahil sa aming pananampalataya na kung ikaw po ang aming tatawagan, ay hindi kami mawawalan ng pag-asa. Pagkos iisipin po namin na igagawad mo ang kagalingan sa bawat isa sa amin. Hindi lamang sa mga karamdaman, sa aming mga pangailangan, at ang iyong provisions na nais mo po para sa amin. Panginoon, maraming salamat sa ito na pagsita ngayon. Pagkat binuksan mo ang aming mga puso at isipan upang patuloy kaming mabago mula sa iyong dugo, sa iyong nais na mangyari sa amin. Sapagkat alam po namin na kaya kami ipapatuloy sapagkat hindi mo po kami pababayaan. Kahit kami ay nasa gitna ng mga karamdaman, kahirapan at ano pa mang bagay na nagiging sagabal sa aming buhay, ituro po sa amin ang katatagan na huwag kaming lalayo, huwag kaming mawala ng pag-asa sapagkat ibibigay mo talaga sa amin ang iyong mga kaloob na nais mong mangyari. Kaya Panginoon, maraming salamat sa mga bata na nandito ngayon o kaya yung sa mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay na wala ngayon. Alam po namin na ikaw din po ang kanilang sinasamba. Ikaw po ang kanilang inaasahan sa lahat ng bagay. Kaya ingatan mo rin po sa mga Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanila ang kanilang mga pangailangan higit sa lahat upang sa lagang Panginoon magpatuloy silang buhay at maaliwalas ang kanilang mga kalooban. Thank you po. Naway maging pasimula ito ng buhay namin na patuloy na umasa at makinig sa iyong salita upang isagawa namin ang nararapat para sa amin. Lord, thank you. Thank you po. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Ngayon mga kapatid, ito naman, sabay-sabay tayong mag-pray. Kaya simultaneous po. Pag-pray natin mula sa ating bansa hanggang personal, mga kapatid, no? Sabay-sabay natin ipag-pray. Yung mga pwedeng ipaisip ng Panginoong Hesus sa atin na dapat ipag-pray. Pag-pray natin yung oil crisis, yung ating economy, yung ating mga leaders, pag-pray natin ang gawain ng church, hanggang sa dulo na po yung personal, mga kapatid. Sige po, sabay-sabay tayo mag-pray. Hallelujah! Hallelujah! Lord Jesus, hallelujah! Salamat, Ama. Tinapon niyo kami sa lugar na ito. Panalangin namin ng Diyos, inyong pagkilala, yung pagsama to honor the fellowship, Lord Jesus, kung bakit niyo kami pinagsama-sama sa takot. Dinadalangin namin ang makalangit, patuloy ang aming bansa sa aming nararanasan po na suliranin sa langis. Ama, panalangin namin, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak sa bansang ito. Huwag niyong pababayaan, O Diyos, ang mga tumatawag sa inyong pangalan na nangunguna po to help our citizens. Ama, tulungan niyo ang aming bansa. Nandito, may mga anak niyo dito, Ama, na nagmamahal sa inyong salita. Dalangin namin na nawa po maging sapat ang supply namin, Father God, na hindi ito makakapekto sa economy ng aming bansa, sa kabuhayan ng mga tao po
O Diyos, tulungan niyo ang mga manalangin, ang aming bansa. Tulungan niyo po ang mga nananalangin, mga leaders namin, Father. Sumasagbuli sa inyo, not for their own selves, but for the sake of our citizens. Ama, honor their prayers. Panalangin namin, O Diyos, mangyari po ito amang makalangit. Panalangin din namin, Ama, ang gawain ng inyong sambahayan. Use us, Father, na kami ay magsama-sama, Ama, para magkaisa kami mga mga born-again believers, Father God, na kaming lahat, Ama, ay sama-sama pong nagsiserve sa pangalan ni Jesus. Ama, panalangin namin na itong pananalangin namin, Father God, na ang pananalangin ng inyong mga anak na naghahangat, Ama, ng isang spiritual na revolution. We are asking, Father God, na huwag nawang dahil lang sa aming sariling sekta gagawin, kundi, Ama, ang pinakamahalaga ay ang inyong salita po para magpabago sa mga tao, Ama, sa puso ng mga tao. Kaya, Ama, nawa, ang household of God, ang munting church na ito, Father, ang inyong household, gamitin niyo po ito, amang makalangit. Gamitin niyo po ang mga kapatid namin in a small or in a big way, Father God, na makapag-witness kami kay Jesus Christ. Father God, kaming lahat na nandito ngayon, kaming lahat, Ama, kasangkapanin niyo po na maging daluyan po ng inyong salita, Ama, upang makapag-advise kami ng tama, makapag-share kami ng tama, makapag-witness kami, Ama, sa tulong niyo po, gamitin niyo ang mga kapatid, Ama. Ama, panalangin namin ang mga kapatid, ang mga nanghihinang loob. Ama, panalangin namin, strengthen them. May isa kaming kapatid, Ama, na pinag-witness ninyo, na nawa po, Ama, magkaroon muli siya ng faith sa inyo, commitment sa inyo, Ama. Panalangin namin, Father God, ibalik mo ang puso niya sa inyo. Ibalik niyo po ang kanyang puso sa inyo. Panalangin namin, Ama, ang mga bagay na ito. O Diyos, nawa po inyo time, baguhin niyo siya, Ama. Baguhin niyo, i-convert niyo siya muli, Ama. Patuloy niyo po siyang bigyan ng habag, Ama. Dahil, Ama, kung siya yung isa sa mga kapatid namin, gagawin niyo po ito, O Diyos. Panalangin namin sa araw na ito, Ama, na hindi kami lalabas, Ama, nang hindi niyo binibless kami, bawat isa sa amin. We are asking, Father, ang aming favor sa inyong mga anak, Ama, sa natitira pong season na ito, Father God, ng tag-init. Continue, Father God, na ang mga kapatid ay maglingkod po sa inyo, anumang pong panahon ang aming na-encounter, Father God. Dalangin namin, continue to use us for your glory, for the honor of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, Father. I-bless niyo po ang bawat isa. Sasamahan niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga panalangin personal, ang aming mga pinagpipray sa inyo, Ama. Hallelujah, Lord Jesus. Mangyari nawa po ito, yung mga bagay, Ama, na dinutulong namin sa inyo, sa luklupan ng inyong awa, Ama. Hallelujah. Naway, mangyari po sa inyong habag, Ama. Mangyari po. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Father. Sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, itinatalaga natin ang ating mga buhay sa Kanya. Ama, gamitin niyo kami na maging daluyan ng inyong salita, daluyan ng inyong kabutihan, daluyan ng inyong pag-ibig. Samahan niyo kami at nawa, Ama, mag-reflect ang imahe ni Jesucristo sa aming mga buhay. Gamitin niyo kami na maging daluyan ng pagpapala. Gamitin niyo ang mga kapatid, ang mga batang ito, kaming lahat. Salamat po sa inyong salita na inyong ibinigay sa amin, na lumapit kami sa inyo, lumapit kami sa kalangitan, lumapit kami sa hindi nakikitang syudad nyo, lumapit kami sa dugo, lumapit kami kay Jesucristo na aming tagapagligtas. Ama, salamat dahil ang mga anak nyo po ay nire-remind nyo na huwag kaming tumigil manalangin, huwag kaming tumigil maglingkod, manatili kami sa inyong salita, magpakalakas kami sa inyong salita. Sa Diyos natin na tumawag sa atin sa biyaya, sumaatin ang kanyang mga habag ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
ng Panginoon. God bless mga kapatid. Love all. God bless po mga kapatid. Po. You're so funny. Tita G. God bless Tita Virgie. God bless you po. Good morning, good Sunday everyone.